So katulad po, narinig ko po, sinabi po nung ating pastora kanina na may nabanggit po siya tungkol sa kapagalan. Amen po. Sa ating pong buhay, ito po yung nararanasan natin sa araw-araw, di po ba? Tayo po ay napapagod. Wala naman pong hindi napapagod sa atin. Amen. Kasi tayo ay kumikilos. Amen. Hindi naman physical na katawan ang kumikilos sa atin, maging yung ating isipan. Amen po ba? Yung ating kaluluwa ay patuloy na merong ginagawa. Kumikilos, kumbaga. So, hindi tayo exempted sa kapagalan sa buhay na ito. Amen po? At maraming nagiging dahilan ng kapaguran ng isang tao. Amen. Kapagalan, katulad na lamang ng unahin na natin yung trabaho sa loob ng bahay. Amen po? Nakakapagal po, di po ba? Lalo na kung tayo po yung tipo na nag-multitask. Gusto nating matapos agad. Kumbaga, may ginagawa ka pa lang ngayon. Iniisip mo na yung kasunod. At yung kasunod pa. At yung kasunod. Amen po? Kaya mas mabilis mapagod. Kasi nagtatrabaho na yung katawan mo, pati isip mo nagtatrabaho. Amen. Sasabihin pa, madalas ko itong nababanggit kung pangit man, kung meron mo, sana, alam mo yung ituturo mo lang, kumbaga ituturo mo lang siya, tapos makikita mo tapos na. Kung pwede lang gano'n, diba? Pero hindi naman pwede, kailangan gawin mo yon para matapos. Ano pa ang kinapapagalan natin? Napapagal tayo, na-stress tayo, nauwi sa stress, kasi nga, na-hurt tayo. Amen? Na-hurt tayo. Ano pa? Maraming bagay na pwedeng maging sanhin ng kapaguran. Napapagod ang puso, napapagod ang isip, napapagod ang katawan. Amen po. Lahat po tayo ay nakakaranas ng kapaguran. Mga isipin sa buhay. Amen. Gusto mong marami kang kitain para sa iyong pamilya. So, ang ginagawa mo, o ang ginagawa natin madalas is marami tayong mga extra na pinagkakakitaan. Di ba? Para madagdagan yung ating income. May mga ganun ba? Tapos gabing-gabi na, nagtatrabaho pa. Uuwing pagal. Matutulog na pagal, gigising na pagal pa rin. Alam mo yun? So, pare-parehas po tayong napapagod. Kaya nagtatrabaho, kaya nasa bahay lang. Each of us is nakakaranas ng kapaguran. Amen po. Pero ang pagkakaiba po kasi ng bawat isa sa amin, we have differences when it comes to how we are going to take rest. Diba? Kung paano po tayo magre-rest. Yun po yung mga differences natin. Kasi merong nagpapahinga na kapag pagod ka sa gabi, magpapahinga ka na, i-unload mo na lahat yung dala-dala mo sa paanan ng Diyos. Amen? Yung kapagalan mo. Kumbaga, makakapagpahinga ka ng maayos. Yung pag-isip mo sa umaga, masarap na yung pakiramdam mo. Dahil alam mo na itiniwala mo sa Diyos yun. Pero, some of us, pagka nag-rest, is itutulong mo lang yung pagod mo. Pero, hindi ka nakapag-unload sa paanan ng Diyos. At natulog ka na pagal. At yung isip mo gumagana. Nadadala mo tuloy sa panaginip. Amen po ba? Ang nakapagpahinga lang sa gabi is yung physical na katawan. Pero yung kaluluwa natin is hindi nakapag-rest sa Panginoon. Kaya pag gising sa umaga, pagod na pagod pa rin. Amen po ba? There are some naman na nagpapahinga is nag-unwind, nag-staycation, nagpupunta sa mga libangan para malipang.
Amen? Kasi yun yung mga pagkakaiba kung paano natin ini-spend yung rest natin. Amen? But tayo pong lahat ay pare-parehas na napapagal. Amen po ba? So, sa gabing ito, ang salita ng Diyos ay nag-aanyaya sa lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa kanilang mga pasanin. At tayo raw po ay pagpapahingahin ng Diyos. Amen? May tatlo po dito tayo na makikita. Ang sabi doon, come to me, sabi ng Panginoon. Kayo napapagal at nabibigatan sa iyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Amen? At pangalawa, makikita po natin, take my yoke, sabi ng Diyos. Kunin daw po natin yung kanyang pamatok. Amen? Sapagkat ito ay magaan. Amen? Sabi po ng ating Panginoon. Balikan nga po natin yung ating teksto. Sabi po roon, sa 29, take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. At sabi po sa 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Yun. Nag-aanyaya ang ating Panginoon sa lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa kanilang mga pasanin. Amen. Ang yoke daw ng Diyos ay magaan. Hindi mabigat. Kasi nga po sobrang concern ng Diyos sa atin. Amen. Sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. And ayaw ng Diyos na tayo ay napapagod. Amen. Yung nananatiling pagod. It's normal na mapagod tayo, pero iba yung pagal. Amen. Kasi pag napapagal, ano yun eh, parang stay siya ng matagal. Amen? Normal na mapagod tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga trabaho, sa ating mga iniisip. Pero ayaw ng Diyos na nagduduel tayo, nananatili tayong napapagod. Ang nais ng Diyos is nakakapagpahinga tayo. Amen po ba? Ang mga minamahal ng Diyos ay pinagpapahinga ng Diyos. Amen? At tayo pong lahat dito ay minamahal ng Panginoon. Amen? Kaya ang nais ng Diyos, tayo ay makapagpahinga sa Kanya. Amen po ba? Yun naman pong sinasabi ng Panginoon na lumapit kayong mga napapagal at nangabibigatan sa inyong mga pasanin. Ito nga po ay paanyaya ng Diyos. Kaya wag po tayo magdalawang isip na lumapit sa Panginoon at ilagak po yung ating mga kabigatan. Yung ating mga pasanin, yung ating mga daladala. Kasi hindi po natin kaya yan. Amen. Hindi po natin kayang dalhin yan, mga minamahal na kapatid. Amen po ba? Agree po kayo doon? Hindi po natin kayang dalhin yung mga pasanin natin. Yung mga dalahin natin. Pero kung lalapit tayo sa Diyos, gagaan po ito. Amen. Kasi meron po tayong partner, si Jesus, na katuwang natin na nagdadala ng mga loads na ito. Amen po ba? Isipin na lang po natin, si Jesus, hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, nag-i-invite sa atin na lumapit sa Kanya para makapagpahinga tayo. Di ba napakainam? Napakasarap magmahal ng ating Diyos. Amen. Laging nagkakaloob ang Diyos. Laging nagbibigay ang Diyos. Amen. Nag-o-offer ang Diyos. Sabi ko nga po nun sa kanlungan is, ang Diyos kapag nagbigay, may sukli. Amen po? May sukli, may gana. Sa totoo lang. Pero ang kaaway natin na si Satanas, pag nagbigay, may kapalit. May hinihinging kapalit. E di doon na tayo sa ating Panginoong Jesus na nagbibigay, may sukli pa. Grabe si Lord, no? Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ito pong sinasabi ng ating Diyos na yoke. Tignan po natin kung ano po itong yoke na to.
para po maunawaan natin ang lubusan. Ito po yung wooden harness na nilalagay sa batok ng kalabaw o let's say baka para po magaan niyang mahila yung karitela o kariton, maging sa kabayo, di ba? Yun yung ginagamit. Yung wooden harness na to. Pero ginamit ni Jesus na metaphor ito. Pero ang dahil po sa merong dalawang baka, mga kapatid. Merong isang harness na may dalawang curve para sa dalawang leeg ng baka. Ngayon, kung yung dalawang baka na yun, ang siyang hihila dun sa mabigat na dala-dala ng kariton, mas magaan kaysa sa nag-iisang baka, di ba? Yun po yung ginamit na metaphor ng ating Panginoong Jesus. Pero yung normal na nakikita natin kasi nag-iisa no? Nag-iisang hayop lang na humihila. Pero ganun pa rin, magaang pa rin kasi dahil may pamatok. Di ba? Dahil may pamatok nandito. Mahirap kung nasa bibig niya. yung, di ba no? Yung panghila. Pero dito inilagay. So magaang na hihila yung mabigat na ilalaman ng kariton. So ito po ginamit ng ating Panginoong Jesus. Amen. Upang, sabi nga pag may kapartner ka, magaang. Amen. Katulad na lamang ng pagbibitbit ng mabigat na bayong. Di ba? Pag mag-isa ka lang, mabigat. Tama po ba? Mabigat siya. Pero kung merong kasama kang bibitbit ng bayong, mas magaang. Pwede ka pa tumakbo. Pero pag mag-isa ka lang, ganyan, tapos mababa mo, tapos bitbit na naman, and mabigat talaga. Pero kung merong kang katuwang, magaang mo siyang madadala. So ito po ginamit ng ating Panginoong Jesus para maunawaan po natin kung ano po yung yoke, yung literal na yoke. Amen. Na nagpapagaang ng dala-dala ng isang hayop. Spiritually, sinasabi ng Panginoon, siya yung kapartner natin na nagdadala ng ating mga burden. Amen po ba? Amen. And in fact, siya na nga po yung pumapasan di ba? Kasi pinagpapahinga tayo ng Diyos. Yun po yung nais ng Panginoon na maging tugon natin kapag yung hakbang natin, kapag napapagal na tayo, pag napapagod na tayo, lapit na tayo sa ating Panginoon at i-unload po natin doon lahat ng mga burdens natin. Amen? Amen po? Kasi yun po yung itinuturo sa atin ng Diyos. Lapit tayo sa Kanya, tayo na napapagal at nabibigatan sa ating mga pasanin. At ano daw po yung gustong gawin ng Diyos sa atin? Pagpapahingahin daw po tayo. Yun po yung gusto ng Lord sa atin. Magpahinga. Amen po ba? Magpahinga, mga minamahal na kapatid. Napakahalaga nun na nagre-rest tayo sa presensya ng ating Diyos. Kasi nagiging malinaw yung isip natin. Amen. Nagiging, tawag dito, malaya nating naririnig yung tinig ng Diyos. Amen po ba? At ang nais ng Diyos, sa presensya niya tayo magpahinga. Amen. Kasi sa presence ng Lord, naroon ang lahat ng maiinam na bagay na kailangan natin sa buhay na ito. Amen po. Pansinin po natin, kapag natulog tayo sa gabi, nadala-dala po natin yung mga pasanin natin. Nakatalugan na natin yun, na iniisip lahat. Pagising sa umaga, ang bigat ng pakiramdam natin, di po ba? Naranasan niyo na po yun. Pero kapag nakapag-unload ka, bago ka natulog, at nakaliig mo ang Diyos, na doon pa lang sa pananalangin mo yung napahinga ka na sa presensya ng Panginoon, makakatulog ka ng mahimbing. Makakapagpahinga ka sa Kanyang presensya. Paggising mo sa umaga, tiyak na tiyak
tiyak na tiyak mga minamahal na kapatid, makikita mo yung masaganang habag at biyaya ng Diyos na napaka-fresh each morning sa buhay mo. Amen po? Amen? At alam mo yung, hindi mo na alam kung saan nanggagaling yung bumabalong na kagalakan at kapanatagan sa tuwing gigising tayo. And madadagdagan pa ng pagde-devotion natin, pagising natin sa umaga at mananalangin tayo sa Lord at muling makakatagpo ang ating Panginoon. And throughout the day, yung assurance ng mga pangako ng Diyos ay patuloy natin mararanasan yun. Amen? Amen po ba? Di ba, yun naman yung hinahanap natin, yung makapagpahinga tayo. And we cannot find that sa mga bagay na meron tayo. Pansamantala lang yun eh. Pwede tayong mag-unwind. Amen? Pwede tayong lumabas at ang tawag dito, magsaya. Kung yun yung, alam mo, makaka-cope up ka sa kapagalan. Pero it's just for the meantime lang yun. Hindi siya naglalas, di ba? Maya-maya, yun lang pala yun, sasabihin mo, pagal ka na naman ulit. Amen. We can only find the genuine rest coming sa ating Panginoong Yesus lamang. Kaya nga po siya nag-aanyaya. Amen? Tanging sa Panginoong Yesus lamang po natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan. At yun ang nais ng Diyos na maranasan natin. Amen po ba? Hallelujah. So, ito po yung illustration na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. Itong wooden harness na to. Yung yoke niya, that we should take His yoke. Amen. For us to get rest. Amen. Para makapagpahinga po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. So, ayun po mga kapatid. At hiningan po tayo ng Diyos na magkaroon ng submission. Yung submission ng ating buong pagkatao sa ating Panginoon. At yung guidance ng Lord, lagi po natin hingin. Amen? Kapag nag-surrender po tayo sa ating Panginoon ng ating mga kabigatan, pag lumapit tayo sa ating Diyos, dahil napapagal po tayo at nangabibigatan, pag tumugon tayo doon sa paanyaya ng ating Panginoon, sa teksto po natin sa gabing ito, ito po yung pag-submit natin sa ating Diyos at pagpapahintulot sa ating Panginoon na i-guide po niya tayo. Amen po ba? Amen po? Kasi pagsuko po ito sa Diyos eh, ay Lord, bigat na ako. Nahirapan na ako sa daladala ko. So, ibig sabihin, nagsasubmit tayo sa Diyos. Amen. Doon sa authority ng ating Panginoong Yesus. Amen po ba? Hindi naman po pwede nating sabihin na, Lord, sige po, binibitawan ko na po itong bigat na to sa aking balikat. Ina-unload ka na po sa iyong paanan. And then, maya-maya, hindi ka naman nagsasubmit sa Diyos. We need submission. Mag-submit tayo sa ating Panginoon para maranasan po natin yung total, yung genuine rest na sinasabi ng Lord sa atin. Kailangan po natin magkaroon ng submissive spirit and let God na mag-guide sa atin. Amen? Hindi lamang sa panahon na nabibigatan tayo, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Amen? At sundin yung katuruan ng ating Diyos, ng ating Panginoong Yesus. Amen? At sumunod dun sa pagiging great example ng ating Diyos sa ating buhay. Amen? At matuto tayo palagi sa Kanya, mga minamahal na kapatid. Yakapin natin yung Kanyang kaamuan, yung kababaang loob, di po ba? Yakapin po natin yun. At let us allow Him to guide us. Let us allow Him to guide every one of us upang maranasan po natin yung genuine rest. Hallelujah. Ito po yung mga minamahal na kapatid. Ang hirap pong hanapin ng
yung tunay, yung genuine rest, mahirap. Sa tanging sa Panginoon lamang, siya lamang po yung makakapagbigay sa atin ng yung tunay na kapahingahan. Amen? Ayan. So, yung sinasabi ng Lord na easy and light burden, ito po yung maaring sa iba is, ano ba itong yoke na to? Amen. Yung mga pasanin sa buhay, hindi biro. Mabigat talaga. Diba? Lalo na siguro kung wala ka ng pang-tuition bukas. Amen. Or meron kang bahay na maririmata na. Ano pa? Merong mga karamdaman. Maraming kabigatan sa buhay, diba? And it's not easy. Hindi madali. Sa atin na mga tao, mabigat ito. Amen. Seryosong problema. Pero sa Panginoon, walang mabigat. At walang imposible. Walang mahirap sa Diyos. Our God is more than able. More than able to help us. More than able to give us genuine rest. Amen. More than able to restore yung ating physical na kapakanan. More than able to give kung ano man po yung hinihiling natin sa Diyos na ayon sa kanyang kalooban. He is more than able. Kaya ganun na lang yung paanyaya ng Diyos sa atin na let's come to Him. Lahat tayo na napapagod na, nabibigatan. And Jesus wants us to have rest in Him. Lalo na sa mundong ito na ang dami-dami mong pwedeng isipin na magiging sanhi ng kapaguran. Diba? Yung mga nangyayari sa paligid at yung sasabihin pa na may darating na malaking lindol, mga ganyan. Kung totoo lang tama tayo doon, mapapagod tayo. Mapapagod tayo. Why not let go all of those and let God? Because our God is in full control. Our God is sovereign God na gumawa ng langit at lupa, lumikha ng lahat ng bagay. Maging tayo ay nilikha ng Diyos. E di ipaubayan natin sa Lord yun. Huwag na natin problemahin para hindi po tayo mapagod. Amen? Ang trabaho po natin, ang nais ng Diyos is maglagak ng kabigatan ng mga pasanin sa ating Diyos para makapagpahinga po tayo. Sino pong nais ng genuine rest? Mahina po. Amen. Ako po, talagang gustong-gusto ko ng, alam mo yung nakakapagpahinga sa presensya ng Panginoon. Ang sarap no? Pag nakapag-rest ka sa presence ni Lord mo, parang inehele ka, wala kang iisipin. Andun yung katiyakan ng lahat ng bagay. Alam mo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. May Diyos na makapangyarihan na kukup sa'yo, kakanilong sa'yo. And we're going to take charge of you in every aspect of your life. And in fact, buong buhay mo. Si Lord in charge siya. Ano pa nga ba yung pwede nating hingin? What else we can say sa ating Panginoon? Amen? Our God, siya ang buhay natin. Basta ang nais ng Diyos is submission and let Him guide us. Amen po ba? Kasi yun po, mga kapatid, yung po mga kabigatan na ito is contrast doon sa yoke ni Lord. Sabi nga, ang yoke niya ay magaan. Amen. Kaya yun yung ino-offer niya sa atin. Take my yoke upon you. Let us take Jesus' yoke upon us, mga kapatid. Para hindi po tayo mabigatan. Ano po? Para laging magaan ang buhay. Amen?
Para hindi po tayo yung pagal na pagal. Nakapagpahinga na tayo, napapagal pa rin tayo. Hayaan po natin ang Diyos ang magmaniobra ng buhay natin. Let Him. At tayo po ay mapapanatag at makakapagpahinga sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Yung yoke niya is easy, light, and not heavy, mga kapatid, because of His great love. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, dahil sa kanyang grasya. Amen po? At sa yung guide ng Lord, yung guidance ng Lord na magpo-provide ng rest para sa ating lahat. Hindi lamang sa physical na katawan, kundi higit sa lahat yung soul natin. Our mind, our emotion, and our will. Yun po yung pinagpapahinga ng ating Panginoon. Totoo po, di ba? Kasi pagpagal ang iyong kaluluwa, kahit nakapag-rest ang physical body natin, pagod pa rin tayo. Pero kapag ang kaluluwa natin na nakapag-rest sa presensya ng ating Diyos, surely, pati katawang lupa natin, nakapagpahinga. Amen? Amen po ba? Masaya po ba tayo? Amen. Dapat lang daw saya po tayo kasi mahal na mahal tayo ng Diyos eh. He wants us to have rest in Him. Ayaw niya na magpapahinga tayo sa ganang, alam mo yung sarili natin, yung paraan natin. Doon tayo sa paraan ng Diyos. Amen. Sa gusto ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, doon po tayo magpahinga. Para naglalast po siya. Hindi siya sandali lang. Hindi siya madaling maglaho. Nananatili po yun as long as we always come to Him and unload all of those burdens, yung tiredness natin sa buhay, for us to be able to get rest in Christ Jesus. Amen? Ayun po. And yun po ang mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya at ilagak ang lahat ng ating mga pasanin, lahat ng ating mga dala-dala, unload po natin yan sa paanan ng Diyos para makapagpahinga tayo, para hindi tayo nananatiling pagod at mga napapagal. Amen, sa buhay nito. Ang yoke ng Diyos, higit sa lahat, is yung Kanyang pag-ibig. Amen. Yung love ng Diyos is His yoke. Kaya sinasabi niya, take my yoke upon you. Kasi yun eh, yung love ni Lord. Kunin daw po natin yun. Lagi po tayong sumandig dun sa pag-ibig ng Diyos para makapagpahinga tayo. Amen po ba? That is the ultimate yoke of God. Yung great love niya sa ating lahat. Amen? Purihin ang Diyos. So, yun po mga kapatid. I hope na patuloy po tayong niyakap ng Diyos ng presensya niya sa gabing ito. At ang bawat isa sa atin ay nakapagpahinga. Amen po ba? Nakapagpahinga sa presensya ng ating Panginoon. And patuloy po natin itong dalhin sa puso natin. We know that ang Diyos ay labis ang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Hindi ito umupas kailanman. He never changes. Amen? Hindi nag-fluctuate ang pag-ibig ng Diyos. Bagaman tayo ay madalas magkulang, faithless, pero si Lord, hindi siya nagbabago. Amen? He changed not. Amen? Hindi siya nagbago regardless kung tayo man ay tapat o hindi, regardless of who's sa puso ng bawat isa. And balik-balikan po natin ito. Ano po?